Isa sa masasabi na ang koponan na Atlanta Hawks ay ang isa sa pinakamalaking pagkabigo sa NBA ngayong season, ngunit sa kabila ng yan patuloy na pinupunuan ni Trae Young ang stat sheet bilang pinuno ng opensa ng kanyang koponan. Noong Lunes ng gabi si Young ay gumawa ng heliocentric force, gumawa siya ng 36 points at 13 assists sa panalo ng Hawks laban sa San Antonio Spurs sa score na 100-99. Pinagtibay ngayon ni Trae Young ang kanyang sarili bilang isa sa pinakadakilang statsheet stuffer sa posisyon ng point guard. Sa katunayan ang Hawks star ngayon ang pinakamabilis na manlalaro ng NBA sa kasaysayan, na umabot ng hindi bababa sa 10,000 points, 3,500 assists at gumawa ng 1,000 na 3-pointers para sa karera ng isang tao, na nangangailangan lamang ng 390 games upang magawa iyon. Sa ginawa ngayon ni Trae Young ay ang nagpapatibay sa kanya kung gaano siya katunay na dynamic na point guard, na nakakalito sa mga depensa gamit ang kanyang matinding kakayahan sa pagmamarka, sa kanyang mga mahusay na pagbaril at sa kanyang mga pamatay na mga assist. Isang pananaw ito kung gaano kahanga-hanga ang tagumpay na ito para sa Hawks star, samantala ang dating pinakamabilis na NBA player na nakaabot sa mga markang iyon ay ang Golden State Warriors star na si Stephen Curry, ngunit sa ngayon ay nalampasan na ito ni Trae Young pagkatapos niyang magawa ang record na iyon. Samantala ang papasok pa sa top 5 na pinakamabilis na gumawa ng markang iyon ay sina Damian Lillard, Baron Davis, Tim Hardaway, at Kyrie Irving. Kumpleto na nga ang kalakasan ng Los Angeles Lakers dahil sa kanilang mga manlalaro na nandyan palagi sa lineup. Ngunit noong Lunes nagkaroon ng kaunting kalituhan pagdating sa panimulang lineup ni Darvin Ham. Sa kanyang pre-game press conference tinanong ni Dave McMenamin ng ESPN ang coach ng Los Angeles Lakers kung babalik sila sa starting lineup noong nakaraang season, na sina LeBron James, Anthony Davis, Jared Vanderbilt, D'Angelo Russell at Austin Reeves. Kinumpirma naman ng head coach na iyon daw ang plano, na gagayain ang dati. Ngunit sa naganap na laro noong Lunes hindi yun ang nangyari. Nilinaw naman ni Darvin Ham kay Dave McMenamin pagkatapos ng press conference na mali niyang narinig ang tanong, na dapat si Taurean Prince ang isa sa panimulang lineup at hindi si Jared Vanderbilt. Ang starting 5 ng bawat koponan ay importante lalo na sila ang magdadala ng laro sa unahan, samantala ang dating starting 5 ng Lakers ang nagdala sa kanila sa Western Conference Finals noong nakaraang season. Malaki ang papel na ginampanan ng unit na iyon sa pagtatakda ng Lakers ng mga record para sa first quarter, kaya sa ngayon pala isipan pa kung paano gagamitin ni Darvin Ham ang kanyang mga manlalaro.